Ito, papakita na natin kung ano yung kinabit natin at saan nga ba kayo kukuha ng source ng water heater o yung kanyang power supply. So, madalas kasi may nag-i-install ng water heater, nilalagay lang usually sa outlet, malapit na outlet. So, lahat po kasi ng mga outlet natin sa bahay, mga paps, lalo na sa first floor, kung two storage yung inyong bahay, ay may mga computation yan, bawat outlet. So, yan po ay magkakaduktong yan halos lahat ng outlet sa isang floor. Yun po yung isa pong trivia dyan. At the same time, marami ring tanong kung bakit sa main tayo kumukuha ng water supply, electrical supply ng heater. Ito na yan mga paps. So dito yon. Yan. So dito tayo lagi sa main. Yung main na to is papunta na po to doon sa may kanyang ano. So, sasabihin, malayo, magastos, ano pa ba yung mga complaint. Madalas umaatras pag pa-install dahil matrabaho. Usually kasi, yun po kasi talaga yung binibigay naming standard installation para wala pong aberya o magkaroon man ng spark sa inyong mga panel. So, kadalasan po kasi niyan, pag nagsaksak po kayo sa ng high voltage o mataas na amperahe ng isang appliances sa outlet, magkakaroon po yan ng overload. So, let's say for example, nakasaksak po yan sa kusina ng outlet, tapos may washing machine kayo, sinaksakan nyo pa po, tapos may TV pa sa isang outlet, yun po, nagkakaroon po ng yan. Umiinit yung D12, usually kasi number 12 talaga yung pang-outlet na wire. So, dito na tayo mga paps, nakikita nyo yung pinagdaan natin yan. So, madalas din po, may nakita akong in-install mga paps na hanggang dito lang yung molding. Lalo pa nakita ko doon sa CR. Yan, nakita nyo yan. So, dito tayo pa. Nakita natin yan dito sa loob. So, yan, naglagay rin tayo ng breaker just in case po na nagkaroon po ng shortage dun sa water heater. So for safety purposes din yan, para hindi po tayo magkaroon ng shortage o pagka nagkakaroon ng ng pagkainit ng wire. So dito pa lang sa breaker, hindi na magtutuloy dun sa main. Dito pa lang sa breaker magka-cut off na yan. So, usually nilalagay ko dyan 20 amperes. So, mababa lang kumpara doon sa water heater. Para just in case na konting spark lang or konting init lang ng wire, mag-trip na siya. So, yun may nakita ko, mga paps, na nakalagay lang dito. May nag-wiring po na ganito yung yung molding niya, wala po sa sulok. So, ang kasi niyan, ang purpose po kasi, bakit nilalagay natin lagi sa kisame o sa sulok ng kisame ang mga wire para hindi po sila mabasa, lalo na po sa banyo. Para hindi po sila maggalaw o masagi. Kasi, pag continuous po kasi ang power consumption niyan, pag naggalaw yan o nasugatan man lang dyan, magkakaroon po ng leak. Yung leak na yun, pwede na pong makakuryente yun. Hindi lang po sa tubig may leak, pati rin po sa mga wire. At yung mga ngat-ngat po ng daga sa mga kisame, pagka nagkaroon po ng ngat-ngat yan, ayun po, nagkakalik na po yung kanyang electrical provision. So, yun lamang mga paps, no? Yun lang yung isi-share ko. Bakit lagi natin nilalagay sa sulok ng kisame? For safety purposes po yun, para hindi po magkaroon hindi po magalaw ng kasi may nag-install po kasi ganito kababa po. So pag nabasa po yan, hindi nyo po masabi, tapos ang nilagay pa na wire is for dry lang. Ako po, wag naman po sana, pero panalangin ko na lang po sana safe po yung gumagamit. Tapos yung breaker po is nandito din. So po yung heater hindi po yun yung ginawa ko, hindi po ako ganun gumawa. So ganito po yung heater nandito, tapos yung breaker nandito, tapos yung molding niya nandito. So be aware lang po sa mga nagpapagawa ng water heater, hindi po basta-basta po
ang water heater. So, mas maganda po magpapa-install po kayo sa may maraming alam, lalo na po sa electrical. Yun lang po. Maraming salamat. Ako nga pala si Onin. Peace out.